Magandang araw, sambayan ng Pilipino, magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat mga kababayan sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating mga programa dito po sa Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating mga programa din na inyong sinusuportahan. Kasama ko po si Dr. Lorraine Maribadoy, ang bigwas ng Agila. Hindi po ako nakapag-live stream mula pa po kahapon at maybe in the next 2 days sapagkat ako po ay nasa area ng Mindanao. Kasama ko po ang mga leaders ng Kampila ng Mamamayan. Ito po yung organisasyon, koalisyon na pumapayong sa mga iba't ibang mga multi-sectoral at sectoral organizations na naninindigan po para tutulan at itakwil ang mga korupsyon, pandarambong at mga abuso sa gobyerno. At nang sa ganun po, maisulong ang mga reforma, ang mga pagbabago at ang tunay na agenda na kapakipakinabang at para po sa kabutihan ng mga mamamayang Pilipino. Yan po ang Kampilan. Kampilan is an ancient form of defense ng mga mamamayang Pilipino sa sinaunang lumang panahon sa ating kasaysayan, no? Ito po ang kampilan is like a sword, no? Parang malaking mahabang sundang. Kung sa mga Bisaya, it looks like a sword, no? Kaya po ang symbolism niyan ay parang sword is a weapon of the people, para po ang kanilang mga karapatan at kabutihan ay kanilang maipagtanggol at maisusulong. Ayos! So, kayo na po ang bahalang mag-unawa. Pagpasensyahan nyo po kung hindi ko nasusunod, minsan regularly, ang live stream program po ni Ka Eric. Pero rest assured na tayo po ay kapag may available time, babalikan po natin yung schedule natin. Isa po sa umaga, sa mga alas 11:30 ng umaga Philippine Standard Time, at isa din po sa gabi mga 9:45 in the evening. Basta wala po ako mga conflict ng schedule. Sige, pag-usapan po natin itong nagtrending, no? Mga kahapon lang ito sumabog na balita na may isang known to be as pro-BBM vloggers, known to be a pro-BBM vlogger. Hindi ko nga to kilala po, no? Hindi ko kasi sinusundan o minomonitor ang mga nagtatanggol at nagsusulong ng mga misinformation, mga fake news at mga pagbibigay ng panloloko na uri ng diskarte sa social media. Lalo pa kung ito ay nagre-reinforce sa kasinungalingan, kalokohan at kaabusuhan ng kasalukuyang administrasyon o ng gobyerno ni Marcos Jr. So hindi po ako pamilyar sa kanila. Hindi ko po sila kilala, hindi ko rin sila pinapakinggan. Pero dahil po gumagamit ako ng social media, lumalabas sa aking feed, no? Yung mga, or sa page ko, o sa aking wall, o sa aking, do you call that, sa, pag nag-scan ka ng Facebook, makikita mo minsan pumapasok sila. Ini-ignore ko po yan. Kahit yung iba dyan, mga bashers, no? Kaya itong namatay na si Lipata, ang apelyido niya, sa real name, Mima Alicia, yun, ang tagline sa kanya, pumapasok yung parang mga namatay na siya, pero kinukutya pa ng maraming mga netizens, no? Kaya tiningnan ko yung mga naka-attach na video clips ng mga pinaggagawa niya. Doon ko lang nakita na grabe pala ang bunganga nito, imburnal. No, ang lumalabas ay mabaho at mapanirang puri talaga. Wala sa tamang issue, hindi naman totoo at tama ang kanyang mga pananaw, binabaloktot niya ang mga bagay. Halimbawa, nakita ko doon ang isang video clip na binabastos niya si former President Rodrigo Duterte. At imbis na bring him home dapat, bring him bone. Ibig sabihin,
umuwi na lang dito si Pangulong Duterte kung patay na siya at buto na. Kasi bring him bone, no? Tapos pinagtatawanan niya si former President Rodrigo Duterte na hanggang karton na lang ang memorya mo dito sa Pilipinas. Parang ganun ang nilalaman ng kanyang mga pinagsasabi. So masakit talaga pakinggan siya, hindi lamang doon para sa pamilya ni former President Duterte, kundi sa mga nagmamahal sa kanya na milyong-milyong mga Pilipino. Dahil sa kanyang mabuting ginawa sa ating pamahalaan, no? Hindi siya magnanakaw, hindi siya durubo at kurakot, at kinatatakutan siya ng mga kriminal, drug addict, drogista, sindikato, mga drug lords, mga kurakot at magnanakaw sa gobyerno, mga terorista, CPP, NPA, NDF. No, malaking impact talaga ng isang Rodrigo Duterte in the modern political history and in the status of modern governance sa Pilipinas. Kaya ganun siya ka-controversial. Pero itong si Lipata o si Mima Alicia, binabastos po niya ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun pong nakita kong content niya, no? And then iniinsulto niya si Senator Robin Padilla sa pagtatanggol daw sa isang karton. O kaya sabi niya, ibalik mo na lang dito kung nasa karton na. Meaning sa kabaong na si Pangulong Duterte. Yun pala mga content niya. Kahapon ko lang nalaman nang kami nag-break sa meeting namin dito sa Mindanao, no, sa leaders ng mga ng iba't ibang organisasyon na nasasakupan sa umbrella ng Kampilan. May isa pa siyang video clip na patungkol naman sa pambabastos niya kay Vice President Sara Duterte. Tinatawag niyang direktang magnanakaw, at tapos kinukot siya, makasama sa, no, may babae siyang kasama. Tapos pinagtatawanan nila, masasakit yung pananalita niya na wala namang sapat na datos at mga kaakibat na pagpapaliwanag ng konteksto kung bakit niya sinasabi yon. Parang malayang-malaya siya na bastusin ang pagkatao ng sinuman, lalo na dito kay Vice President Sara Duterte. May nakita ako na video clip na pumasok din, no? Kasi nag-scan ako, ano ba itong, bakit binaril ito? Ba't napatay ito at bakit maraming nagmumura at maraming nagagalit sa kanya? Kasi dumadaan siya sa feed ko, no? Ngayon, mayroon video clip doon, maiksi lang, pero siguro mga na-share ng mga netizens mula sa kanyang mga ginagawa itong si Lipata o si Mima Alicia, na sinasabi niya na nagpalaglag ng bata na ipinagbubuntis si Vice President Sara Duterte. Foul na foul talaga yun, mga kababayan, no? At sinasabi niya, dinamay mo pa ang batang inosente sa iyong sinapupunan. Grabe po yung ganong mga atake niya na wala siyang maipakitang ebidensya o anumang makatotohanan na pagpapaliwanag kung saan niya hinugot yung ganong mga atake, no? Pag-iinsulto kay Vice President Sara Duterte na pinapalabas niya, hindi ka lang nagnanakaw, hindi ka na nagwawaldas ng lustay ng pera ng bayan sa mga travel mo, na by the way, personal funds po, personal resources ng mga Duterte, ng magkakapatid na Duterte at pamilya nila ang kanilang ginagastos. Cleared po yan sa report ng kanilang mga travel. Pag pumupunta sila at bumibisita sa kanilang ama, sa kanilang tatay na si former President Duterte. So grabe palang bunganga talaga nito, imburnal, no, ni Mima Alicia. Kaya ako bilang isang political vlogger din, isang political commentator, nagbalik tanaw din ako at nag-reflect sa sarili ko. Kasi marami din po akong kalaban at masakit din po ako magsalita, pero hindi ganon kay Mima Alicia na to, na pinagmumura ang tao, binabastos at walang mga truthful context or intelligent basis ang pinagsasabi ko, no? Mayroon dapat intelligent basis, may historical account, may historical perspective, at mayroong mga batayan sa pangyayari na matalas kung sinusuri ang mga komentary ko, lalo na sa topic ng pagbubunyag at paglaban sa lumalaganap at malaganap na antas ng korupsyon at pandarambong sa Pilipinas. And I don't take it personally against those kay Marcos Jr., kay Boying Rimulya, kay John Vic Rimulya o sa mga opisyal ng gobyerno. Inilalagay ko sa tamang konteksto at magkakaugnay sa makatotohanang mga pangyayari at sinusuri ko.
bagamat straightforward ako pag bumira. Yan naman pong style ni Ka Eric. Hindi naman po ako kapareho nitong imbornal ang bunganga nang makita ko kung paano niya ginagawa ang kanyang mga pag-atake, no? Disinformation, misinformation, fake news, at mga masasama na imbento ng paninirang puri at wala po sa konteksto ng political analysis and intelligent discussion and truthful presentation on the perspective of truth and reality ang kanyang mga pinagsasabi. Yan po ang kaibahan doon. Sabi ko, ginagawa ko ba ito? Nakakasakit din ba ako ng damdamin? Oo. Sa mga napapaliwanagan ko, nakikita nila na masakit pakinggan kung tamang katotohanan, matalas na pagtatalastas at mga malinaw na pagpapahayag batay sa konteksto ng kasaysayan, konteksto ng pagkakaugnay ng mga pangyayari, batay sa scientifico na pananaw. Ibig sabihin, evidence-based and at the same time, batay po sa tamang paggamit ng analytical tools or analysis tools. Ganon po ako pag nagdi-discuss, no? Tinitingnan ko yung glasses ko kasi parang nagba-blurred, no? Siguro sa refleksyon ng ilaw yan na tumatama sa aking noo at nagre-reflect sa glasses ko. I hope I am not disturbing you sa inyong pakikinig kay Ka Eric ngayon, ano. Pangalawa, tiningnan ko rin po sino pa mga nakakalaban ko sa aking mga political commentaries. Ang isa sa matalas din ang banat ko sa CPP, NPA, NDF at mga front organizations nila sa mga personalidad at mga operatiba nila na nagkukunwari na sila ay mga lawmakers, mga party list lang sila, mga kunwari human rights defenders, at mga non-government organizations. Batay ito sa advokasya ko. Years ago pa, so mga 5 taon, 6 na taon ko na ito ginagawa, sa panahon pa ni Pangulong Rodrigo Duterte, kasi naging bahagi ako ng iba pang mga kagaya kong kadre. O pag sinabing kadre, mga leaders at mga nagiging bahagi ng pamunuan at mga organizers and mga political officers o kaya mga organizers at mga operators sa loob ng organisasyon ng communist movement sa Pilipinas sa CPP, NPA, NDF. Yan pong kadre. Na ibig sabihin, cadre pag i-pronounce sa English. So yung paglalantad at pagbubunyag ko, advocacy po yan. Para iprotekta ang kabataan, lalo na hindi sila ma-recruit at malinlang na mapariwara ang kanilang buhay kapag sila ay magaya sa amin na na-recruit din ng panahong kabataan kami at nilaso ng aming utak at kaisipan at sinira ang aming mga buhay. Ang iba, marami sa amin mga namatay na sa batch ko nga, sabi ko, di ba? 12 kaming mga student leaders at mga campus writers, editors noon ang na-recruit. Subalit, ang nakabalik lang sa amin na buhay, 2. Ang isa ngayon ay nasa judiciary na. Judge na po siya, nag-abogado siya. At ako naman, advocate ako ng human rights and peace issues na makatotohanan, hindi doon sa panlilinlang at panluloko na human rights and peace issues ng CPP, NPA, NDF. At nilabanan ko po ang communist terrorism na ginagawa ng CPP, NPA, NDF. So galit din po sila sa akin. In fact, kinasuhan nila ako at si Dr. Lorraine Maribadoy nung wala na po kami sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict after sa termino po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya mayroon po kaming kaso na tag 2 million moral damages, no? Wounded feelings. Wow. Wounded feelings daw ni Atom Araulio, ni Carol Araulio na nanay niya, at ni Teddy Casino. At ongoing pa po yung dalawa dyan. Harassment cases po ito, no? Para kami ay patahimikin, kasama ko dyan si Ma'am Lorraine Maribadoy. At civil cases naman ito. Sa kay Marcos Jr. po, mayroon akong hinaharap personally na inciting to sedition na kaso na isinampa ng PNP-CIDG dahil daw ako ay namumuno ng mga pag-uudyok ng rally sa EDSA anong nakaraang taon. Ongoing trial din yan. At yung isa, yung cyber libel, no, nagpiyansa din ako dyan. NBI naman ang complainant
na di umano ay nagdemand ako ng panawagan na mag-explain si Ginoong Marcos at maghayag ng katotohanan ng kanyang health status and physical mental condition. Lalo pa at inamin naman nila na mayroon siyang iniindang sakit na chronic diverticulitis coming from Malacanang and Marcos himself. They confirmed it, and it is a public national interest issue ang ganong uri ng panawagan, and that is part of my constitutional right. Hindi po yung pambabastos o pambabalahura sa presidente. Ang isa, unlawful use of means of publication. Ganon po kadami ang mga kaso ko. Every week halos nasa korte po si Ka Eric. So, marami po akong natatamaan din. Kaya nga, yung konteksto kung bakit ko ito tinalakay, ay nagbalik tanaw din po ako, nag-reflect ako kung may posibilidad ba na ganyan din ang gawin sa akin ng mga kalaban ko. Hindi ko naman po ini-identify ang sarili ko sa pagiging DDS vlogger. No? I respect so much ang mga tinatawag nilang mga DDS, no? Yung Duterte diehard supporters. May DDH version din pala yan, no? Duterte diehard haters, no? I hate na i-label ko ang sarili ko na DDS, DDH, gano'n, no? I would rather stand as an advocate. At na timing din, o nakalinya, na ang mga paniniwala ng maraming DDS vloggers, DDS groups, at pati po ang Duterte political camp, tumutugma sa uri ng aking pinapanindigan na strong rule of law, strong good governance, and real advocacy for the people's agenda. At hindi kurakot, hindi bulok, matapang, yung tapang at malasakit na uri ng tunay na gobyerno na nagpo-promote ng social justice o katarungang panglipunan, rule of law in favor of the protection of the welfare and rights of the people, rule of law against sa mga kriminal, against sa mga adik, terorista, kawatan, kurakot. No? Tumutugma naman yung ganong pananaw ko ng uri ng gobyerno na strong good governance and real good governance sa mga paniniwala ng maraming mga DDS vloggers man yan o mga parallel groups na tinatawag nila, and mismo ng Duterte political camp. So wala akong problema doon, but I would rather call myself as an independent advocate and political commentator patungkol sa mga social and political and economic issues na may bigat ng implikasyon ng mga naturang pangyayari o issue sa karapatan ng mamamayan, kabutihan ng taong bayan, demokrasya at kapayapaan ng ating bansa. Doon po ako, sa tingin ko, nababagay tawagin na independent advocate of people's rights, good governance, and reform and peace for the country. Mas ganon ko tinitingnan ang aking sarili, hindi naman po ako nakatali o naka-absoluto na nakamarka sa anumang political groups. Basta naka-align sa aking paniniwala at paninindigan on social justice, on reform and good governance, ay sumasama ako, mga kababayan. So at least klaro po sa inyo at wala akong problema na may mga tinatawag na DDS. Ayoko lang ng labels, no? At ng mga DDH na yan, no? Kasi it's very divisive, it's very limiting, no? Nakakahon ka pag ganon ang label sa'yo. Hindi naman po ako ganon, mga kababayan. So, ang pinakamatinding pagbabanta sa buhay ko kung papatayin man ako, una, ang CPP, NPA, NDF. Because of the damage and the impact ng aking advocacy sa buong kilusang komunista nang ako po'y sumama kay Pangulong Duterte sa pagbubuo at pagpapalarga ng pambihirang programa ng gobyerno na hindi pa nagawa sa kasaysayan, ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, which comprehensively, decisively, and most dedicated na programa na ginawa para tapusin at lubusang durugin ang salot ng communist terrorism dulot ng CPP, NPA, NDF sa mahigit 50 taon na ito ay umiiral at gumagapos sa ating sambayanang Pilipino
upang wasakin ang ating lipunan, ang ating gobyerno, ang ating bayan. No, doon manggagaling yan, no? Ang ganyang threat sa buhay ko at sa pamilya ko. At alam ko po, nagagawin nila yan pag may pagkakataon. At kapag binira nila ako at ginawa nila yan sa akin, sa kasalukuyang kalagayan, most likely, ituturo nila yan kay Marcos at sa mga tauhan ni Marcos na nasasaktan sa uri ng aking advokasya. Ayun. Pangalawa, most likely po ay galing sa mga blind followers ni Marcos na pwedeng isubcontract ng mga politiko na tinatamaan ng aking komentaris. Na pinipitik ko at palalabasin na si Ka Eric ay maraming kalaban, so wala kang pwedeng pagsimulan ng case angle of probable suspects kasi lahat suspects. O pwedeng ibibintang din nila po sa DDS group na sasabihin nila na nagtaksil si Ka Eric kaya siya ay binanatan. Pero actually, ang bumira, contract killers na kinontrata ng mga politiko na gustong wasakin, sirain, takutin, at bulabugin ang kampo ng mga Duterte by killing someone na sa tingin ng mga kontraktor sa pagpatay ay can stir up controversy and fear among the ranks ng mga sinasabi nilang Duterte political camp. No? Yun. Kagaya ng fear factor ng ipinakulong ni Marcos through kay Rimulya ng mga diskarte sa ombudsman na mga gawa-gawang kaso or frame-up cases, itong sila Senator Marcoleta at sila former Congressman Mike Defensor, sila Senator Jingo Estrada, at pati ang paggamit ng bogus at questionable na ICC arrest order laban kay Senator Bato de la Rosa. It sent chilling effects, no? Even sa pagpananakot ngayon na ginagawa ni Melvin Matibag ng NBI laban kay Senator Alan Peter Cayetano on the prospect of a possibility na siya ay makakasuhan na naman ng frame-up cases related sa sinasabing pagsasagawa noon ng Southeast Asian Games related infrastructure projects. At most likely, plunder din naman ito, ang pattern nila, non-bailable, makukulong na naman sa frame-up cases si Senator Cayetano. Ito yung tinatawag na chilling effect. Pero wala pa pong pinapatay doon sa identified to be aligned to the Duterte political camp na kapareho sa pag-identify nila sa akin na ganun daw ang aking katayuan. At pwedeng ito kapag pinatay, huwag sanang mangyari yan, malungkot din ang pamilya ko at maapektuhan ang aking pamilya. At kapag pinatay o napatay si Ka Eric, sa kaparehong sirkumstansya ngayon itong alias Mima Alicia, magkakaroon din po ito ng chilling effect, fear factor sa hanay po ng mga lumalaban sa korap at mandarambong na uri ng administrasyon na umiiral sa kasalukuyan. So, there is a possibility of that kind of danger to become a reality of threat against my life. Tama po yun, ano? At sa tingin ko, marami din po ang magagalit. Marami din po ang magbabash kahit mamamatay o mapapatay si Ka Eric. I hope hindi ito magkakatotoo ang mga sapantaha ko na ito, pero these are realities and possibilities that can happen. Yan po ang risgo, yung panganib na kinakaharap po namin ng mga kagaya kong mga dedicated political vloggers and political commentators. Pero we take that risk because these are all voluntary. At sa mga nagtatanong, paano ka nabubuhay Ka Eric sa kalagayan mo? Hindi pa ako humingi ng singkong duling sa mga Duterte. Hindi pa ako retainer or consultant nila. I was a government consultant for the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict during the time of former President Rodrigo Duterte, but not anymore under kay Marcos Jr. So nabubuhay ako sa monetization ng aking channel, sa mga private consultancy ko, sa mga pagtulong ko sa mga pribadong kumpanya na hindi sila ma-infiltrate, hindi ma-radicalize ang mga manggagawa nila at hindi masisira ang industrial peace sa kanila dahil sa communist, terrorist, extremist, radical infiltration of the labor sector.
So, Industrial Peace and Labor Security Consultant ako on a private personal undertaking. No? Hindi po ako sinasahuran ng kagaya po ng kumakalat na mga screenshots ng conversation di umano nitong si Lipata o si alias Mima Alicia na parang nag-aaway sila doon sa 2 milyon o 1 milyon na ibinigay allegedly as allowance nila at may nagde-demand kung saan yung party niya na 250,000 mga kababayan. Magkaiba naman po ang kalagayan ni Ka Eric. Nangungutang ako pag nagpiyansa at pro bono ang lawyers na tumutulong sa akin at kay Ma'am Lorraine, si Attorney Busantog at si Attorney Mark Tolentino, they don't charge us. Pero nag-aabot-abot ako ng pang-refund sa fuel ng kanilang mga sasakyan or ng pang-taxi ng kanilang abogado kapag may nag-a-attend sa aking mga court schedules na ito. So hirap din po ako sa buhay syempre Ang mga ikot namin na ito, voluntary support ito na ang pagstay ko sa New York, sa Canada, voluntary support ng mga Pilipino po 'yun. Hindi po ako humuhugot at wala akong pinaghuhugutan. Yung wife ko po ay government employee po siya. Pero hindi naman po siya mataas na employee sa isang local government unit. Sa Iloilo City, mga kababayan. Dati din po siyang kadre ng CPP, NPA, NDF sa urban operations nila sa Iloilo City. Silangging. So at least alam niyo po kung paano ako nabubuhay. I can look into the eye of everyone that I am not a paid Duterte propagandist. Hindi po ako ganun. Kaya ko pong mabuhay na maging construction worker kasi nung bata ako, nagagawa ko po yon. Pero hindi na kasi malakas ang tuhod ko. Nabuhay po ako on my own skills and intellect and on my own abilities and competencies. Hindi naman po sa pagmamayabang, si Ka Eric po 2 beses po kasi ako nag-graduate ng class valedictorian. Hindi naman po yan sa pagmamayabang, Kahit mahirap po kami, wala akong tatay. I was only 7 years old nang sinaksak ang tatay ko, patay po siya sa isang rambol, sa isang bayan sa Iloilo. Hindi rin kami nagsama kasi maaga silang naghiwalay ng mother ko after a year or 2 years in their marriage. And mula elementary po hanggang college po, nasa top level po ako ng aming eskwela. Scholar po ako ng gobyerno, sa State University po ako nag-aral. At nang bumalik ako, tinapos ko yung kurso ko, AB Political Science, ako po ay top passer ng Career Civil Service Eligibility. I can work in the government po, pero may edad na rin po si Ka Eric at eligible po ako sa level 2 professional na qualification. At nag-enroll po ako ng masteral program dahil po sa pangyayari ay hindi ko po na ipagpatuloy ang masteral program for postgraduate studies ko, mga kababayan. So hindi po ako ganun na tao na ikontrata ako at maging propagandist. I was a consultant on insurgency and security matters pertaining to my knowledge and direct participation when I was with the CPP, NPA, NDF for almost mahigit 20 years, close to 21 years, mga kababayan. From 1990 to 2010, ang buhay ko po ay sa loob ng CPP, NPA, NDF. Ayan. So siguro mag-ingat dapat ang mga political commentators maging professional, maging makatotohanan ang mga pinagsasabi at ingatan na hindi po personal attack ang ginagawa kundi issues ang ipinapaliwanag. Hindi po ang pagwasak at pag-atake sa pagkatao ng isang tao. I have said my piece and maybe naintindihan nyo po kung bakit ko ito tinalakay sa oras na ito, sa aking episode ng ating balita at talakayan. May justice be served against dito para dito kay Mema Alicia, si Lipata, at yung pagpatay at karahasan ay wala pong lugar sa isang sibilisado at makataong lipunan. Kaya hindi po natin yan ikinatutuwa. Subalit, kailangan po nating ipanawagan pa or bagkos ipanawagan natin ang katarungan pa rin. Maraming salamat mga kababayan, mabuhay po kayo. Ito po si Ka Eric. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo rin mga Pilipino. Maraming salamat po muli.